ang mga katotohanan na nag-deliver ng pera sa bahay ni Martin, sa bahay ni Zaldico at sa Aguado ng malapit sa Malacanang. Sabihin na natin walang konektor. Pero yan po ay literally across the street from Malacanang. So napakadali na dalhin yung pera from Aguado to Malacanang mismo. At sino pang sisita dyan? Kung mga kotse naman ng presidente yan, magdadala. So it's not at all necessary na mayroong koneksyon. Importante lang is right across Malacanang yan, di ba? Sentido ko mo naman yan. Bakit magdi-deliver right across Malacanang kung hindi para sa Malacanang yan? Ang nakapagtataka, bakit pa sila mangungurakot ng 4 billion? Meron na nga silang 5 billion na intelligence funds na hindi na nga ino-audit ng COA. Certification lang that it was spent for a public purpose. Masyado namang gahaman yan. At ang tanong, itong 4 billion na ito, ano ba ito? Kada budget season ba ito? Ito na yung kinikita nila? Ito lang ba talaga ang kinita nila o mas malaking halaga pa? Kasi alam nyo naman, halos 1 trillion na ang budget ng DPWH. So ang akin, yung mga na-deliver ni Gutesa at yung mga sinabi na ng iba pang mga testigo sa Senado, hindi pa po yan kabuuan dahil napakalaki ng budget ng DPWH. At ang sabi nga nung yung USEC, na dating city engineer ng Manila, 100% halos ng mga lahat ng bidding ay rigged na. So wala na talagang matinong bid na nangyari. Lahat meron ng kita, ang mambabatas at ang mga mas mataas pang mga opisyalis ng gobyerno. Kasama na ang Speaker, Zaldico, at ngayon, ang kapitbahay ng Aguado, yung nasa Malacanang. Di ba po? Meron ba kayong nakikitang mali sa aking reasoning? Bakit kasi dadalhin pa katabi ng Malacanang samantalang nagdi-deliver na sila ng pera doon mismo sa pamamahay ni Speaker Martin Romualdez alias Tambaluslos? Ibig sabihin, kumita rin ang isang tao na malapit sa Malacanang at sino pa po yan? Well, syempre, hindi natin alam kung sino talaga. Ilan ba yung nakatira sa Malacanang? Marami naman sila nakatira sa Malacanang. Isang buong pamilya sila. Pero chances are, sino ba yan? Hindi syempre, yung responsable sa pagtatalaga kay Tambaluslos bilang Speaker. Yan po ang importansya ng Aguado. Kaya nga nung nakikinig ako kahapon, abay, miski ako'y sinisipon, miski ako'y namamalat, abay, ako talaga'y nanggalaiti sa galit. Kasi nga po, hiniram namin yung Aguado para kami mag-broadcast. Yung Aguado po, ginagamit talaga ni Martin para sa mga lakas affairs. At in fact, isa sa nangyari dyan sa Aguado ay ang pagpupulong ni Inday Sara kay Kamala Harris, then Vice President. Dyan po sila nagpulong. May mga mapa po kasi yan ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas at doon sa main conference room, prominently displayed yung mapa syempre ng Leyte kung taga saan itong Martin Romualdez. Now, in fairness, maganda po talaga yung Aguado. At saka, marami talaga mga ganap doon. Yung mga meetings po ng freshman congressman, naganap din po dyan. Sinabi sa akin ng katiwala. Kumbaga, kung gusto magpa-impress ni Martin Romualdez na nung nga panahon na yon na kami gumagamit ng Aguado ay majority floor leader lamang, dyan niya dinadala. Kasi right across Malacanang. So it emphasizes na maski hindi pa presidente si Marcos Jr. ng mga panahon ni Tatay Digong, napakalakas na impluwensya niya dahil katabi siya mismo ng Malacanang. At siyempre, yung pagpupulong sa panig nga ni VP Sara at saka ni Kamala Harris, nangyari na Tambaluslos is already a speaker. So alam niyo po, hindi pa po tapos ito. At bagamat alam natin na kasuklam-suklam at talagang kriminal, siguro talaga itong si Zaldico, dahil lahat ng tao na-identify na niya, may halaga pa rin po ang magiging testimonya ni Zaldico kung siya talaga ay magpapatunay na siya mismo ay nagbigay ng parte ng nakaw nila sa presidente at sa kanyang pamilya. Hindi pa po natin alam yan. Wala pang ganyang ebidensya. Pero iniisip ko nga, ang tao na po pwede magsabi ng ganyang ebidensya, si Zaldico mismo. Kaya kung nakikinig si Zaldico, at alam niyo naman, anak yan ng aking kauna-unahang kliyente sa law office, Zaldi, save yourself. Ako, convinced ako na hindi ikaw ang pinaka-guilty dahil hindi ikaw ang tumanggap ng pinakamalaking parte sa mga ninakaw na pera. Ikaw, ang tingin ko, bagman. Kumita ka talaga. Pero barya kinita mo siguro kung ikukumpira dun sa pinagbigyan mo.
At malinaw na isa sa pinagbigyan mo si Tambaluslos dahil siyang immediate boss mo. Pero sa tingin ko, hindi lang si Tambaluslos ang kumita. Dahil bakit ka pa nagpa-deliver ng pera sa Aguado na katabi mismo ng Malacanang? So, inaantay namin ang iyong testimonya. Save yourself. Bilang isang abogado, maski ikaw ay guilty, hindi naman ikaw ang pinaka-guilty. Dahil po pwede naman sabihin, ikaw ay sumusunod lamang sa sinasabi ni Tambaluslos at ng presidente. Mantakin mo yan. Imbis na ikaw ay kasusuklaman ng buong bayan pag sinabi mong katotohanan na ang talagang pinakamalaking kinita ay mas mataas pa sa iyong speaker, talagang mababaliktad ang tingin sa inyo ng taong bayan dahil isisiwalat mo ang katotohanan. Well, ito po yung dahilan kung bakit nung ako'y kongresista, nagsulong ako ng Whistleblower Act. Alam ko po na nakakagalit na ilang mga gumawa ng katiwalian hindi mapapariusahan kung mapapasangay ang batas na Whistleblower Act. Pero kung wala namang kasing testimonya ng mga whistleblowers na kasapi talaga sa mga illegal na gawain, hindi natin mahuhuli yung mga tunay na korap. At saka yung pinakamalaking mga korap. Kumbaga, the biggest fish, hindi natin mahuhuli. So Zaldi, kung ikay nakikinig, kumanta ka na. Linalaglag ka na. Hindi mo ba napapansin, ikaw ang ginagawang scapegoat? Hindi pa nagsasalita ang Martin Romualdez, pero sigurado ako, kabahagi ng depensa niya ay ikaw ang ituturo. Dahil after all, ikaw ang naging chairman ng Committee on Appropriations. Maawa ka naman sa pangalan ng tatay mo. Alam mo namang matalik kong kaibigan ng tatay mo, pinagsilbihan ko bilang isang kliyente, malinis na malinis ang pangalan ng tatay mo. Isalba mo naman ang pangalan ng ko. Dahil yung tatay mo, hindi matatahimik yan sa kanyang libingan nang nalalaman niya na kinasusuklaman ka ng buong bayan bilang isang korap. Turn the tables. Grab this opportunity for greatness. Magsalita ka na kung sino talaga ang amo mo at kung sino talaga ang kumita ng pinakamalaki bukod pa kay Tambaluslos. And that could only mean one person